Good morning po mga ka-farmers. Saktong-sakto po yung panahon. Makulimlim. Ngayon po ay magtatanim tayo ng mais. At ito po ay pang alang-alang. Sabi nila, tanim ng September. Ngayon po ay September na. Ito po ang ating itatanim. Nagbabad na po ako ng 2 kilong mais. Ayan na po siya. Lumabas na yung kanyang ugat. Ito ay 2 gabi. Sa 2 gabi na pagkakababad. Ayan po yung area na pagtataniman po natin. Ayan, ka-spray, katatapos lang po ng pangalawang ko natin. Spray. Nung isang araw ay nisprayan na natin ulit ito ng pamatay damo. So yung mga damo po dito ay kugon. So yun. First time po nating magtatanim ng mais dahil hindi naman po natin ito linya ng trabaho. So, pero ito may mga bakanting lote dito. Nanghiram tayo at pakinabangan natin. Pumayag naman yung may-ari na tamnan ng mais. So, first time po ito. So samahan nyo po ako. Subaybayan natin kung paano magtanim at mag-alaga ng mais. So tayo po ay kumukuha lang din ng idea sa mga karanasan ng mga farmers din dito sa lugar namin. At siyempre haluan na rin natin ng makabagong pamamaraan. So, tayo rin po ay nanonood sa mga YouTube. Ito po ay gumawa rin ako ng DIY na pantanim. So yan, ito po yung nakikita ko kadalasan sa mga farmers na vlogger sa Isabela. Ayan. Huhulog po dyan yung mais, yung binhi. Tutusok muna. Hulog yung mais. Tapos pipindot dito para bumuka yung nasa ilalim. Ayun. So yun. So, napaka dali ng proseso ng pagtatanim. So, hindi na nga masakit sa likod na tutuwad-tuwad pa tayong magtanim ng buto ng mais. Ayan, ito. Dalawa po itong ginawa ko at ando pa yung kasama ko. May pinuntahan pa. Dalawa po yan. Ito naman po yung nalagyanan din natin ng binhi. Nilalagay sa baywang para dukot-dukot na lang. Ayan po, samahan nyo po ako na magtanim. Tingnan po natin ang resulta. Kung ilang araw, lalo kung ilang araw bago siya lumabas o tumubo. So may mga ugat naman na po siya, sureball na ito. Tapos basa rin po yung lupa. Napakaganda ng pagkakataon na ito para magtanim. So, tara guys. Yan guys, ready na ang ating pananim. So yan ay mga butil. So umpisahan natin doon sa bungad. Makita natin to guys kung matitestingan na natin kung paano magtanim ng mais. Ito po ay pinagsama-samang karanasan ng mga farmers. Hindi po tayo marunong, hindi naman po tayo talaga farmers. Pero sabi ko kanina, first time natin magtatanim ng mais. Pero sa nakikita ko madali lang naman. Yan, napakalambot ng lupa. Ganda, perfect. Para maghulog ng pananim. So yan guys, papakita ko kung paano yung proseso. So dito po muna ako mag-umpisa sa gilid. Papunta dun. Ito po ang nalinisan naming area, halos kung siguro ito. More or less half hectares. So, kalahating hektarya. Ayan, ganito lang po yung proseso. Tutusok po muna. Ganito yung nakikita ko sa YouTube. Tusok. Tapos, kuha ng 2 hanggang 3 butil ng mais. 3 po yung ilalagay ko. Tingnan natin kung effective ba itong ginawa natin. Tapos, yun. Ayun, galing. Effective nga. Tingnan nga natin. Kung nandito ba. Ayun o. Galing na naka-invento nito.
Ayun. Effective nga guys. Ang distansya nito ay ang distansya nitong pagtatanim ng mais, yung pagitan niya sa nakita ko sa YouTube, ang standard na pagitan niya ay 20 cm. So halos siguro ang sa ako naman katumbas nito ay tawag nito sa dito kasi sa mga farmers, mga traditional farmers dito sa atin ay isang hakbang. Yung normal na hakbang. So yun halos hindi naglalayo. So pareho lang. So testingan natin. Dito. Galing guys. Ang bilis. So, nakikita ko sa ibang farmers ay talagang lakad na lang, tusok na lang sila ng tusok. Dahil nga po first time natin ito, medyo mabagal pa yung proseso natin ng paghuhulog. Pero sa mga nakikita ko, talagang mabilis. So siguro bago tayo matapos, mamaster na rin natin yung paghuhulog at yung pagtutusok. Kung paano yung proseso ng mabilis na paglakad. Medyo nakukuha na natin guys. Mabilis-bilis na tayo magtanim guys. Kailangan lang din pala ng ng guide. Pinakuha ko pa ng guide yung kasama ko at maliligaw pala. Hindi malaman kung saan na banda yung naitanim. Kailangan ng guide. Tinatandaan ko na lang kung saan banda yung nataniman na. May ka sa lobo. May, Yung kunting barangkon. may lupa. Oo, ano. Kunting. Wala ka pa sa Sumurrender yung ko namin mga ka-farmers, yung gawang pangtanim. Maliit lang kasi yung tornilyong na ilagay. Kukunti lang yung kapit ng welding. itong isa. Isa maganda. Bumigay yung gamit ni Iming. Itong isa medyo malaking tornilyo na ilagay ko dito. Maganda yan. Kaya ito na tumapos. Pero konting area na lang yung hindi namin natamnan. Yan na lang. Yan na lang. Pero yung doon sa baba, kalakihan. Tapos na namin. Mabilis lang pala, na-master na ni Iming. Kaso pag una Oo, makakon siya. Pag unay parang kon. Mawag pa. Sasano-sano ka pa. Itutusok nakanganga. Itutusok mo nakanganga na ganyan. Hindi siya makakon. Pagka hindi pa hindi pa kabisado. Minsan pagkabaguhan nga. Pagka nakanganga na ganyan, may itutusok na Silipin mo yung kanya, may kasalo. nakakakain ay meron. Ay, Parang nakakon siya. Nakadikit. kuntuming. Ha? Yung binhi. Ay, dumikit. Dumikit. Yara. Doon pa. Ito, kando to. Ayun. Ang ganda nga kung tuyo sa ribin. Ano? Hindi yung last na kung mahulog mo doon na hindi. Hindi, isa lang naman eh. Oo nga. Ayun. Sabihin. Hindi, nag-lock lang siya. Nag-lock lang siya. Nagsabay siya sa butas na ganun. Kaya hindi na siya nahulog. Dumikit na ata. Dumikit pa siya, no? Ito medyo matibay ito. Yung pagkagagawa natin ito. Oo, nakanturo na yan. Malaking tornilyo yung nailagay ko dito. Yung isa, re-repair. Re-repair na lang natin tong isa. Reparin lang yan. Ito. Medyo maliit talaga. Kaliit lang nung kapit. Ito, malaki. Repair na lang Wala mamaya. naman to. Ito kasi yung unang gawa. Kumbaga, kung to yung pang trial and error.
Eh ngayon bumigay nga, hindi siya tumagal. Pero konti na lang na bumigay. Konti na lang yung itatanim. Kalaking tulong, napakabilis namin ni Iming. Wala pa yata tayong 2 oras, no? Ano oras ba nun? Anong oras na ba? Mag-alas 12 yata, nag-umpisa tayo parang alas 10 ba? Oo, kasi nagpunta ako ikaw. Oo. Mga kakalagwan. Mga kung ka, alas 9 ata. Kasi nagkakit ka kay Jassy, alas 8. Ay, oo. Alas 8 ka niyan. Alas 8. Pero yun lang din naman tinapos ko sa bungad. Alas 8, tapos ako eh, Ivan. Mga alas 10 na kama ako nagpunta dito.